Sara lang ang inimpeach. Kung ang habol nyo ay panagutin lahat ng kurakot, lahat ng may confidential funds, dapat imbestigahan at panagutin nyo lahat. Umpisahan nyo sa Office of the President na may pinakamalaking confidential funds. Isunod nyo yung Kongreso, yung Senado, at lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential funds. Heto nga ho ang pag-uusapan natin mga reaction update PH. Nagsalita ho kasi itong si Kong San Fernando mga ka-update ha. Bakit nga naman kung confidential funds yung usapan dito? Bakit si BP Sara lang ho yung pinag-iinitan? Bakit si BP Sara lang ho yung gustong matanggal sa pwesto? Kung confidential fund nga naman yung usapin mga ka-update ha, di dapat pinag-uusapan, tinatalakay yung confidential funds nito Kongreso, House of the Representatives, yung Senado, lalong-lalo na ang Office of the President. Bakit ito mga ka-update, pilit ho nilang pinag-iinitan ang nag-iisang Vice Presidente. Yan ho yung malaking katanungan dahil dito, sumabog ho itong si Eli. Mga ka-update ha, bakit nga naman namimili lamang ang itong mga nag-iimbestiga sa confidential funds si BP Sara, pati yung mga makakaliwa, wala hong pakialam dito kay Marcos Jr. Ha? Nakikita naman ho natin, asan sila nakatutok? Nakatutok ko yung mga pinklawan, makakaliwa, dilawan, kay BP Sara. Pag usaping Marcos Jr., Marcos Sr., tahimik ho sila. Bakit ho sila namimili? Yan ho yung malaking katanungan. Kaya galit na galit din ho itong si Congressman, mga ka-update, na imbestigahan nyo yung sarili nyo. Imbestigahan nyo yung sarili nyo, hindi yung namimili lang kayo ng isa. Dahil oras na, kasi mga kabdit, takot na takot sila lumuklok yung mga Duterte. Bakit ho sila takot lumuklok yung mga Duterte? Kasi nga ho, nililinis ng, pag tinawag ko kasi Duterte, nililinis ho yung mga yung gobyerno. Nililinis ho, lahat ho dyan. Diba? Sa COA, pilit ho nilang sinasabi yung ginamit, winaldas ni BP Sara, ni Lustay. Malinis na ho siya sa COA. Sa 3 taon niyang pamumuno bilang Vice Presidente dyan, isa ho siya sa may pinakamataas na ratings, top audit sa COA. Tingnan nyo. Pagdating kay Marcos, nasa ano sila? Tahimik ho lahat sila. Pag kay BP Sara, lahat ng paninira. Ngayon, hindi lang nga yan mga kabdite. Di ba? Pati nga itong Madriaga, sinasabing bagger ni BP Sara, mga ano kayo, mga anlakas na mga tama sa utak ng mga ito, mga kabdik. Talagang inililihis ho nila yung flood control issue. Etong mastermind na ito, nililihis ho nila mga kabdik. Diba, pilit ho nila nililihis sa totoong landas, sa totoong nangyayari sa ating bansa. Saan ho nila pinipilit? Kay BP Sara. Hindi ho sila tumitigil dyan sa 125 confidential funds. Malinis na ho yan kung confidential funds yung usapin, dapat itong Marcos Jr. na yan, imbestigahan yung 4.5 billion confidential funds ng Office of the President. Pati yung Malacanang, pati yung Senado, wag ho silang namimili. Ha? Wag ho silang namimili. Masyado ho silang halatado. Diba? Tignan nyo nga naman mga ka-update yung kakapalan ng pagmumukha na itong si Marcos Jr., kinarir niya na ho talaga. Matapos niya ngang i-credit grab itong Bukana Bridge. Ha? Grabe ho itong taong ito mga kabdit. Paano niya ho nasisigmura yung ganyang kakapal ang pagmumuka? Yan ho yung malaking katanungan dyan mga kabdit. Paano niya ho nagagawa yan? Ayun, basahin ho natin. Kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong nasimulan namin o tumatakbo na, ay matuloy-tuloy na. Ano ba yung nagawa ni Marcos Jr.? Tanong ko lang yan mga kabdit. Meron ho ba? Kung meron, ikomento nyo ho yan. Yung yung 22 classroom sa loob ng 1 taon. Yun ho ba? Yun po, proud na proud siya. O yung pagnanakaw nila, yung kinaka-proud niya. Diba, simula pa lang naman sa tatay niya, mga ka-update, kinarir na niya. Ay, nakaluklok na siya kung anong ginagawa ng tatay niya, sinusunod niya. Yan ho ba yung gusto niyang pagbabago? Ha? Yan lang, tanong ko lang ho yan, mga ka-update. Hindi pa nga ho tapos yung kanyang pwesto, ha? Yung pagka-presidente niya, yung napamana niya na agad sa anak niya yung pagnanakaw ho nila dyan sa gobyerno. Napamana niya na ho agad si Sandro Marcos yung kulang-kulang 51 billion insertion, yung china-chop-chop nila yung budget. Diba? Grabe ho itong taong ito, ang kapal ho ng pagmumuka. Diba? Kaya itong si Anticler Castro, kung magsasalita talaga, akala mo hindi niya binabas ito si Marcos Jr. noong hindi pa siya undersecretary.
Na, di ba, kung hindi niya banat-banatan ito si Marcos Jr., yung akala mo talagang mortal ho sila magkaaway noon, mga ka-update. Eh kaso, inapoint siya dahil nakikita ni Marcos Jr. na talakera ito, magaling magsalita ito sa harap ng media. Kayang pagtakpan lahat ng issue, yung paggamit ganyan. Di ba? Isipin nyo ho yan. Magtuloy-tuloy na daw yung mga, ano ba nagawa ni Marcos Jr.? Yung flood control issue nga hindi matapos-tapos dahil sino yung mastermind? Kayo. Ah, lahat ho ng pambubudol sa mga Pilipino, nagagawa ho ng taong ito, kaya no to Marcoses po again. Wala na ho mga kapatid, tapos na yung era ng mga Marcos. Palayasin ho natin sila dyan sa gobyerno. Palayasin ho natin sila sa ating bansa. Hawaii 2.0 kay Marcos Jr. Yun ho yung karapat dapat. Tapos po, i-freeze lahat ng mga bank accounts, lahat ho ng ari-arian nila, i-freeze. Yan ho yung karapat dapat kay Marcos Jr. Sang-ayon ho ba kayo na i-freeze yung kanilang ari-arian? At alam nyo na, sipain sa Hawaii katulad ng ginawa sa kanila noon dahil sa pagiging diktador ng tatay niya. Diba? Tuloy ho natin itong si Congressman. Nakakagigil ho kasi mga update. Imbestigahan nyo rin yung pananarantado sa 2025 national budget, yung pag-zero sa budget ng PhilHealth, yung paglalagay ng bilyong-bilyong pondo sa... Oh, di ba? Yung budget ng 2025, yung pangbabang karote dito sa PhilHealth, di ba tapos ngayon, yung 60 billion, nakita na ko natin yan. Yan ho ba yung proud na proud si Marcos Jr. na pagbabagong simula namin o tumatakbo ay matuloy-tuloy na? Yan ho ba yan yung mga pagnanakaw nila? Basta may makitaan ho silang, alam nyo na, budget, yung kaya ho nilang doktorin. Kasi isang pirma lang yan ni Marcos Jr. makaka-update, aprobado agad yan. Aprobado ho agad yan, mga ka-update. Di ba? Yan ho ba yung proud na proud si Marcos Jr.? Yung kilala yung administrasyon niya bilang pinakamalaking magnanakaw sa history ng Pilipinas. Yan ho ba yung proud na proud si Marcos Jr.? Tanong ko lang ho. Di ba? Lahat ho ng panggugoyo nagagawa ho nila. Akap, yung 200 bilyong piso na nilagay sa DPWH infrastructure projects, lalo na yung mga flood control projects na yan. Tama. At yan ay dapat imbestigahan at panagutin kung seryoso talaga kayo dyan sa usapin ng pagsugpo sa korupsyon. Huwag kayong mamili. O, di ba? Kung totoo yung pag-imbestiga nila, pagsugpo dyan sa korupsyon, bakit hindi imbestigahan yung mga tinatawag na yung pangalan, yung mga dawit na, hindi sila Sara Diskaya, sila Saldico. Yung gusto namin malaman, nasaan sila Amena Pangandaman, asaan sila, lahat ho yan mga ka-update. Si Martin Romualdez, nasaan? Bakit hanggang ngayon hindi ho nakukulong? Kung seryoso sila mga ka-update, bakit wala nakukulong na mastermind? Bakit puro small time, puro mga alipores, dalire, sila Garjola, nakasuhan ba? Makukulong ba? Tanong ko lang ho. Isa ho yan si Garjola sa isa sa mga pinakamalalaking proyektong nakuha dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. Kaya ho yung mga gustong makulong ngayong bago magpasko, wala ho yan mga kabdit, mga small time, mga dalire, alipores lang ho yan. Yung mga totoong mastermind na sindikato dyan sa gobyerno, hanggang ngayon ho nakakalayan, nakakapagsalita. Tapos, pag ini-interview sa media, ngumingiwi pa. Parang si Auntie Claire, nabubulol-bulol na. Kaya marami hong nagtatanong, nakikipag-jamming ka ba, Auntie Claire? Tanong lang ho yan, ha? Kaya nga dito, susunod naman ho natin, ito pa rin kay Marcos Jr. Manggigigil ho kayo dito. Ito nga yung video niya, mga kabit, ni Marcos Jr. Na proud ho talaga siya. Talaga hong, paano hindi iinit yung ulo ng taxpayer kung ganyan yung pangulo mo? Kung ganyan yung binoto ng milyong-milyong Pilipino, yung namumuno, ang lakas ho ng tama. Tingnan nyo, pakinggan ho natin, mga update. Sana, yung mga pagbabagong na simula namin, o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na, para hindi na matanggal. Oh, di ba? Magtuloy-tuloy na ho daw yung korupsyon na ginagawa ko nila. Para hindi na daw matanggal. Kaya, kuya, natanggal. Di ba? Grabe ho kakapal yung pagmumukha ng taong to. Ano ba yung nagawa ni Marcos Jr. yung 22 classroom sa isang taon? Yan ho ba? Hindi lang ho yan yung mga pagnanakaw nila, pagchachap-chap sa budget. Yan ho yung proud na proud siya hanggang ngayon. Wala hong pagbabago sa ating bansa, mga kabdit. Pagbagsak ng ekonomiya dahil sa kanya yan. Dahil sa pamumuno niya ho. Isipin nyo, kailangan ho natin ng 59 pesos, mga kabdit, para ho sa $1. Kaya ho, pati ibang bansa, mga kabdit, nandidiri na ho sa atin.
Kaya ngayon mga kapatid, isisingit din ho natin itong ang impeachment ni VP Sara. Sisingit din ho natin ito mga kapatid. Pagkikinggan ho natin itong si Attorney Spokes Harry Roque. Dahil party-party na ho sila. Di ba pinag-iinitan ho yung 125 confidential funds niya? Pero yung kay Marcos Jr. na 4.5 billion confi funds, tahimik ho lahat ng mga, alam nyo na, yung mga tsakadal niya, ni Marcos Jr., mga alipors niya. Pagdating kay VP Sara, lahat ho ng tahol nakukuha niya. Ayan mga kapatid, pakinggan ho natin. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, dito lang ho tayo mag-i-intro. Isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Mga ka-update, direkta na ho tayo. Pakinggan ho natin kung ano pa ang kailangang gawin ni VP Sara para, alam nyo na ho, rekta na ho tayo. Araw na buhay. At ngayon, pag-usapan natin ang inamin ng mga congressman na naghahanda na naman sila ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Well, siyempre, no? Kaya sila naghahanda ng impeachment complaint ngayon dahil ang sabi ng Korte Suprema, yung hinaing mga impeachment complaint nung nakalipas sa taon ay barred dahil more than one impeachment complaint yan, no? At nagkaroon nga sila ng hindi lang 3, kundi 4 na impeachment complaints pa. So, na-dismiss yun. So, ngayong patapos na yung 1 taon na naman at yan po ay mangyayari sa buwan ng Pebrero, ilang tulog na lang, 2 buwan na lang, naghahanda na ang mga congressman para sa panibagong impeachment laban kay VP Sara. Wala tayong inaasahan mga bagong basihan, ha? Yung pa rin gas-gas na 125 million confidential fund ang magiging dahilan nila at sasabihin nila graft and corruption yan, no? Matakin ninyo, ha? 125 million. Baliwala yan sa 12 billion confidential fund ngayon ni Marcos Bangag Jr., no? Baliwala yan no, sa 1 trillion flood control projects na linamo ng mga walang yan congressman at senatong sa nakalipat sa 3 taon na administrasyon ni Marcos Jr. Pero talagang hindi din natatantanan si VP Sara dahil banta si VP Sara at hanggang hindi natanggal yan bilang prospective na papalit ng presidente, hindi lang sa 2028, but malay nyo, bukas, talagang hindi magkakaroon ng mahimbing na tulog ang mga Marcoses. Dahil alam naman nila na sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Kaya ang dapat mangyari, kung hindi sila mananatili sa pwesto, ang gusto nila, hindi maging presidente ang Inday Sara. And one way to do it is palayasin siya sa pwesto, tanggalin siya sa pwesto bilang isang vice president na sa ganon, hindi makaporma pagdating sa 2028. At kung may mangyari man kay Marcos Bangag Jr., sabihin na natin mag-overdose sa kanyang cocaine, hindi magiging vice president ang Inday Sara Duterte. Ano nga ba mangyari kasi kapag na-impeach si VP Sara at natanggal, no, bilang isang vice president? Alam nyo ba na si Marcos Bangag Jr. ang siyang magtatalaga ng vice president? And take your pick kung sinong gagawin niyang vice president. O pwede si Tambaluslos na naglalaway para maging vice president nang siya makatakbo sa susunod. Abay po pwede rin kahit sino pang chuchu kay Marcos Jr. ang matalaga. Kung sino ang pinakamalakas at sipsep kay Marcos Jr., yan ang itatalaga niya. Pero yan ay kung matutuloy nga ang impeachment laban kay VP Sara. Ano ba mga balakid dyan? Well, sigurado ako, pagpa-party-party na naman ng mga congressman at ang mga senatong ngayong gusto ng Malacanang na matanggal si VP Sara. Diba? Sinabi naman talaga ni Chis Escudero na lahat yung mga insertions na nangyari nung nakalipas sa taon sa pinakamaanumalyang budget ay dahil nga yung mga insertions ay ginamit pambili ng mga lagda para sa impeachment. At syempre, hindi naman pwedeng maghugas kamay din dyan si Chis Escudero dahil siya ay naging Senate President din, no? Pero ang katotohanan niyan ay ginagamit talaga ang pangtao ng budget para nga suhulan ang mga mambabatas na sumuporta sa plano nilang patalsikin si Inday Sara Duterte. Pero ano ba sa tingin nyo? Pareho pa ba ang mundo ngayon? Well, sa tingin ko, medyo iba na ngayon ang mundo. Dahil nung nagsalita na itong sariling manang ni Marcos Jr. na bangag ang kanyang kapatid, siguro naman ang Pilipino ay nakinig. Kung ayaw nila maniwala doon sa pulboronic video, dahil sinasabi nila AI daw. Kung ayaw nila maniwala kay Tatay Digong, dahil sasabihin nila politika yan. Kung ayaw nila maniwala sa confidential source ni Agent Morales, dahil patay na naman yung confidential source, so nawala na si Bong Daza. Kung ayaw nila maniwala kay Kati Binag, dahil si Kati Binag naman, wala pang sinusumpang salaysay, talagang ang iisipin nila kung ayaw nila maniwala sa lahat dyan, paano naman yung sariling salita ng kapatid? Ang kanyang manang na hindi naman natin talaga po pwede itanggi na siguro naman merong natitira pang pagmamahal sa kanyang kapatid. So yung kanyang mga salita na nag-aami na talagang bangag ang kanyang kapatid,
Ay naku, I can imagine, napakasakit para kay Amy Marcos sabihin yan. So ano ngayon ang sasabihin ng mga dilawan? Ano ngayon ang sasabihin ng mga loyalista na ayaw maniwalang bangag ang ating presidente sa nasabi ni Manang Amy? Diba? Siguro naman matatanggap nyo na ang mga binikas na salita ni Amy Marcos na bangag ang kanyang kapatid ay tunay at pawang mga katotohanan lamang. So, sa tingin ko, dahil nagsalita na si Amy Marcos, mag-iisip na ng 10 beses ang mga congressman. Dahil may posibilidad, unang-una, baka ma-overdose yan at maging presidente si Inday Sara bago pa matsugi sa pwesto. Ano na lang mangyayari sa kanilang mga distrito kung malilista sila ni Inday Sara bilang sumuporta sa mga impeachment. So alam nyo yung mga politiko, magagaling yan, pumulso. Kung ang tracking nila, talagang hindi natatagal ang Marcos Jr. kahit magkanong gastusin para bilhin ng mga boto nila, hindi makakasigurado si Marcos Jr. na meron siyang sapat na boto para masibak na naman itong si Inday Sara Duterte. Sabihin na natin may sarili silang, meron pa rin silang mga boto. No? Ang isa pang balakid ay Senado. Nung dati-rate, ang ginamit ni Noynoy Aquino para ma-impeach itong si Corona, yung tinatawag na PDAF. Okay? Hindi PDAF, yung DAP, Development Acceleration Program, no? Na talagang binigyan ng mga taga 50, magkano ba yun? Parang taga ewan ko ba, nakalimutan ko na kung ilang hundreds of millions yung binigay ng proyekto sa mga senador para bumoto, no, sa pagtatanggal kay Chief Justice Corona, no. Ako tumayo ako doon bilang isang private prosecutor, pero hindi naman po aktibo doon, no? Dahil ako naman po naniwala doon sa mga paratang na lahat ng mga public employees ay kinakailangan sumusunod sa batas, lalong-lalo doon sa SALN. Hindi ko naman alam na talagang ang sakit ang buwisit ng mga Aquino, ayaw ibigay yung mataas na balor para sa Hacienda Lucita. At ngayong meron ng 24 billion na balor ang Hacienda Lucita na pinababayad ng gobyerno, siyempre, nagkaroon na ng alyansa ngayon ang Marcos Aquino Cojuangco. Dahil talaga naman ang politika sa Pilipinas, pera-pera lang yan. Gaya ng impeachment lamang kay BP Sara. Pera-pera lang din yan. Pero yun nga po ang aking sinasabi. Baka hindi makuha lang pera-pera lang yan. Dahil magaling ang radar ng mga politiko. Kung alam nila talaga na bilang ng araw ng Marcos Jr., huwag niyong asahan na madadalian sa pera-pera. Anong ehemplo nito? Di ba yung impeachment ni Erap Estrada? Si Erap Estrada talagang popular na artista. Nakakatakot labanan. Pero nung napansin ng taong bayan, napansin ng mga politiko na galit na ang taong bayan kay Erap dahil sunod-sunod yun nakikita nila mga palasyo sa mga Forbes Park na binibigay niya sa mga girlfriend niya, talaga nagalit ang taong bayan. Anong ginawa ng Kongreso? Maski kontrolado ni Erap ang Kongreso dahil siya ay popular na popular, maski ginamit din niya ang pangtaunang budget para labanan ang impeachment, buboto pa rin ang mga politiko sa pangunguna nga ni Manny Villar. Kasi ang mga politiko, magaling ang radar sa pulso ng bayan. Hindi nila po pwedeng baliwalain ang pulso ng bayan. Kung ang ibig sabihin ng pagboto nila para sa impeachment ni Sara Duterte ay magiging dahilan para matapos ang kanilang karera sa larangan ng politika, hindi nila gagawin yan. So ako naniniwala ako na bagamat kikita ang karamihan ng mga politiko dahil dito sa bago na namang impeachment laban kay Inday Sara, hindi sila makakasigurado na meron na silang numero. Dahil nga ang mga politiko, mas gusto nilang manatili long term kesa maging kaaway ng isang nakaupong presidente. Itaga niyan sa bato. So ang importante, taong bayan, kinakailangan iparating nyo ang galit ninyo sa Administrasyong Marcos. Nang sa ganun, matakot ang inyong mga kongresista na sumuporta sa walang basehang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Wala naman talagang basihan yan 125 million na ginamit para sa investigasyon ng mga anomalyang mga laptops na binili sa pamamagitan ng kumpanya na alam naman natin ay pag-aari din ni Zaldico o baling paggamit ng intelligence funds. Yung paggamit ng intelligence funds, confidential funds, para nga malaman ang mga hakbang ng mga CPP-NPA sa mga eskwelahan na talaga namang tradisyonal na ginagawang recruitment ground ng mga pulahan. Hindi ba tamang paggastos naman yan? Pero ang punto nga, dahil confidential, hindi dapat dinidiscuss sa publiko. Kaya nga, yung sunod-sunod na pagbigay ng passing marks, yung unqualified opinion ng COA sa Vice President, yan ay patunay
na walang winaldas na salapi ng bayan ang VP Sara. And yet, bakit pa sila nagpapatuloy sa impeachment? Ang sagot, dahil nga gusto nilang matanggal ang tinik sa administrasyon ni Marcos administration at ang pinakamalaking tinik talaga sa kanila ay ang Inday Sara Duterte na kung ngayon ay magkaka-eleksyon, walang kahit sinong kandidatong makakatalo sa kanya. Maski rapid tulpo pa matapos yung iskandalo niya sa kanyang napakagandang ano ba tawag doon? Christmas guest na 250,000 ang kanyang tip. No? Hindi naman matatalo yan. Hindi niya matatalo Inday Sara ngayon dahil 4% lang ata ang nakuha niya doon sa last survey at mahigit 30% ang boboto kay Sara Duterte kung ngayon gagawin ng eleksyon. So ganyang katindi yung pagkatakot nila ng administrasyon kay Inday Sara Duterte. Dahil alam nila ugali ni Inday Sara Duterte, ha? Naku, kalimutan yung pagiging Maria Clara. Pag naging presidente ang Inday Sara, naku, mararamdaman yung hagupit ng inaping pamilya na pinakulong ang presidente na wala namang pagkakasala doon sa malayong lugar na talagang kinamumukhian ng kanyang ama. Diba? Maalala nyo? Talagang hindi lang mahal ng Presidente Duterte ng Pilipinas, hindi lang niya gustong mamatay sa Pilipinas, kundi ang kinasusuklaman niya yung posibilidad na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na di umano'y nangyari sa Pilipinas. Yan ang pinakaayaw ni Tatay Digong at yan ngayon ang kapalaran niya. Naku, itaga nyo sa bato. Pag naging presidente si Inday Sara, hindi yan makakalimot. Kristiyano yan. Pero sisiguraduhin niya na mabigyan ng katarungan, hindi lang kanya ang kung hindi ang buong sambayan ng Pilipino dahil ang ginawa nila kay Tatay Digong, linabag nila ang soberenya ng Pilipinas. Dahilan para talagang gagawin lahat ni Inday Sara para mabigyan lahat tayo mga Pilipino ng katarungan dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. At sigurado po ako, kahit ano pang ipula nyo sa Inday Sara, ang sigurado ako, wala kayong issue sa kanya pagdating sa korupsyon. At dahil wala siyang kahit anong issue sa korupsyon, itaga nyo sa bato. Lahat ng nangurakot sa nakalipas na 3 at magiging 4 na taon na sa administrasyon ni Marcos Jr., maghanda na kayo. Babalikan kayo dahil yan naman talaga ang trabaho ng presidente. Ipatupad ang batas. Bigyan ng katarungan ang sambayan ng Pilipino sa mga ninakaw niyong mga pera. Asahan niyo po yan. Baka kailangan magpatayo ng mas marami pang kulungan dahil siguro po 90% ng mga miyembro ng congressmen natin ng Kongreso, ipakukulong yan ni Inday Sara dahil lahat halos sila ay nagkasala. Dahil lahat sila kumita sa proyekto na galing sa infrastruktura. Kaya takot sila kay Inday Sara Duterte. Pero gaya na aking sinabi, dahil ang mga politiko nais magpasasa sa kanilang posisyon, mag-iisip yan bago pumirma ngayon ng impeachment dahil alam nila na po pwedeng bukas lamang wala na ang Marcos Jr. Siyempre, pagsasamantalahan nila, bibili ng kanilang mga boto. Bakit ba naman mo tatanggihan ng grasya kung nandyan na? Pero pagdating sa botohan, magiging talaga mag-iisip yan ng 10 beses bago bumoto sa impeachment sa Ayun nga mga ka-update, mukhang malabo na ang ma-impeach si VP Sara lalo na sa panahon ngayon. Papalapit na ho yung 2028. Talaga naman ho, mas lalong bumabango, umiigting yung pangalan ni VP Sara. Itong mga congressman na ito, yung mga nagpabayad ha, yung mga binayaran ng 50 to 150 million pesos, di umano, bukang mag-iisip-isip na dahil nga, baka ma-overdose itong si Marcos Jr., bigla na lang kung mawala yan. Tapos, syempre, alam na po nila, pag sinabing Duterte, mga may pagkaberdugo. Ayaw ho nila sa magnanakaw, ayaw din ho sa mga gumagamit. Kaya mga ka-update, kung meron ho kayong komento, reaction sa ating naging video, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.